Would you believe ang may-ari nun? Retired na siya sa work niya as a government official na magka-decide siya na mag-open ng bake shop. 50-year-old. Oo. Galing siya sa before, nag-ano lang siya, consignee lang siya ng mga tinapay sa mga factory dyan sa MEPSA. Yung sinasabi ko sa inyo kahapon ng MEPS or the Mactan Export Processing Zone Authority. Ngayon, naisipan niya, magbenta ang tinapay. No? Bakit di na lang kami ang magluto ng tinapay? Kasi dati kumukuha lang siya, tapos dinidisplay niya sa kanyang canteen sa loob ng factory sa MEPSA. So hanggang sa lumago yung Julie's. Diba? Nationwide na rin ang Julie's. Indeed, ang mga Cebuano ay mga negosyante. Mostly. Marunong humawak ng negosyo ang mga Cebu kasi mga medyo kuripot din sila. Di ba, kuya? Okay. So again, nasa downtown area pa rin tayo ng Cebu, no? Particularly sa Magallanes Avenue. Okay. So since dito na rin naman tayo, pero ayaw ko pa yung i-preempt kasi babalik pa tayo dito sa Basilica Minor del Santo Niño. Bukas ko na lang siguro ikukwento. But iano ko na lang sa inyo, bakit nga ba? Paano nga ba na-discover ang Cebu? No, nila Ferdinand Magellan. Well, madaming mga version. No, alam niyo ba yan, yung updated na ngayon na version? But, kung kay Pigafetta tayo kumuha ng mga facts from Pigafetta, ito yung story niya. Dumating sila Ferdinand Magellan from Limasawa Island. Before pa sila dumating sa Cebu, Limasawa Island muna, doon sa Leyte. Tapos, yun nga, nung dumating sila dito sa downtown area, yung may kiosk na yun, kasi doon nila itinayo yung Magellan's Cross, right? Oo, nung magbinyag sila ng mga locals. So, nung dumating sila dito, March 15, 1521, no, ang chieftain or ang head ng village that time ay walang iba kundi si Raha Humabon and wife Amihan. Okay. Raha Humabon and wife Amihan. Siya yung parang pinakapinuno nung time na yun. So, inano naman nila na si Magellan naman, ano naman siya, in-embrace naman niya kaagad ang Christianity. Kaya may nangyaring pagbibinyag. No? So, nabaptize nila ang mga locals na convince ni Ferdinand Magellan sila humapon na mag-convert into Christianity. Kasi nga, ang relihiyon nila dati dito ay pagano. Okay. So, they in-embrace nila Christianity. Alam niyo ba kung ano ang niregalo ni Ferdinand Magellan kay Raha Humabon and wife Amihan? Any idea? History 101? Siguro tulog kayo noon or nag-ano kayo? Lubiban or cutting class? Students? Nag-recess. Sige na, pagbigyan. Ang image ni Senyor Santo Niño. Thus, Santo Niño is considered to be the oldest relic in the country today. Yun ang binigay niya. Sa mag-asawa, Raha Humabon and wife Amihan. Tapos may nangyaring pagbibinyag dyan. And after pagbinyag, nagtayo siya ng cross. No, na hanggang ngayon nandyan pa, makikita niyo bukas. Or sa Huwebes, nadaan tayo doon sa Basilica and the Magellan's Cross. Okay. So, after ilang days naman, kasi March 15, 1521, April 27, itong si Magellan, hindi pa kontento. No? Gusto pa niya pati ang Mactan Island, kung saan kayo bumimpil, or diba, sumakay kayo ng plane. So, that's in Mactan Island. Gusto din niyang i-convert ang mga locals doon. At that time, si Lapu-Lapu at si Humabon ay magkaribal o magkaaway. So, ang nangyari, nung pumunta siya noong April 27, 1521 doon sa Punta Inganyo, sa Huwebes, pupuntahan din natin ang Magellan Shrine in Mactan, may digmaang naganap.
Doon na nga natin nabalitaan at nalaman na pinatay ng mga tauhan nila Lapu-Lapu si Ferdinand Magellan, April 27, 1521. Now, ang tanong, bakit natalo nila Lapu-Lapu sila Magellan considering na-advance ang kanilang mga armory, ang kanilang mga sandata, baril, mga ano, sila Lapu-Lapu, ano lang, mga itak lang, pana, ganon. Ano kayang rason? Again, students. Okay, ganito. Nung time na yon, nung dumaong sila doon, low tide. So, ang kanilang galyon,